Hey mga brods, alam ko, ilang buwan na rin ang nakakalipas at medyo, yun nga, natulog tayo dito sa rumors kay Mikey Williams. Pero mga kabrods, ito, nabubuhay na naman dahil ito pong si Mikey Williams ay unti-unti na nga itong ibabalik ng TNT Tropang Giga. Pero hindi siya ibabalik as in na player nila. Ibabalik siya para i-trade mga kabrods. Kaya ito po ang isa sa mga gusto rin kumuha din talaga kay Mikey Williams. Well, andito rin naman talaga yung mga kaibigan niya. Like ito po, sina Chris Ross, sina Marshall Lassiter, Enciso, mga best friend niyan mga kabrods, San Miguel Beermen. Yes, SMB ang gustong kumuha dito kay Mikey Williams at ito nga, sabi nila, magiging long term ang kontrata dito ni Mikey Williams. Pwede nga daw nilang gawing 3 years tapos maximum contract if ever man talaga mga kabrods. Dahil ito pong si Mikey Williams, unti-unti na rin nagbabago dahil yung attitude problem niya dati ay wala na mga kabrods. Tignan nyo naman, talagang pag bumibisita siya at nanonood ng mga TNT games, nakangiti pa at gusto nga niyang tulungan pa nga mismo ang TNT Tropang Giga mga kabrods. Pero kung sa ganun, ang TNT ang ayaw na rin naman talaga sa kanya dahil nga sa pagdedemand ng sahod neto. Pero yun nga, ang SMB kasi gustong ofera ng malaki ito pong si Mikey Williams. Dahil alam rin naman nila magiging benepisyo nila pag nakuha si Mikey Williams. Biruin mo ba naman, shooting as a point guard, grabe rin kung gumalaw talaga ito mga kabrods. At syempre, championship caliber ito pong si Mikey Williams. 2 beses pinagkampiyon ng TNT, 2 beses din siya nag-finals MVP. Pero sa edad niya 33 years old, kahit alam natin na nasa malapit na mag-mid 30s, ito pong si Mikey Williams, well, andun pa rin naman yung gilas niya mga kabrods. Hindi pa rin yan mawawala. Recently lang naglaro ito sa SGA sa Strong Group Athletics mga kabrods. Kaya yung conditioning neto ay naandun na ulit dahil sinabi nga rin, di ba, mismo ni Coach Charles Chu na yung head coach ng SGA na parang hindi daw nawala. Ito pong si Mikey Williams, nandun pa rin yung gilas niya. Parang condition pa nga rin daw, sabi din ni Coach Charles Chu dyan mga kabrods. Pero sa SMB kasi alam naman natin na ito pong PBA semis natin ngayong Commissioner's Cup, mabilis lang ito. Tapos finals na naman mga kabrods. Tapos next season na naman PBA draft mga kabrods. Ito pong SMB gusto rin kasing mag-rebuild ng lineup nila, mga batang players or mga superstars. Kukuha talaga sila mga kabrods dahil nga natauhan ng SMB sa kanilang early exit or paglaglag nila this Commissioner's Cup mga kabrods. Kaya ito, Mikey Williams gusto nilang kunin ito, pero pinag-iisipan dito ng SMB mga kabrods, sino yung bibitawan nila, knowing na ito pong si Mikey Williams, ang taas ng value nito mga kabrods, hindi rin basta-basta ito. Kaya siguro yung mga kabalyo niyan, CJ Perez, pero hindi naman dapat bitawan yan ng SMB. Siguro nga 2 role player or 2 starter ng SMB, syempre ine-negotiate pa nila ito ng maayos. Pero kung makuha talaga ng SMB itong si Mikey Williams mga kabrods, syempre lista nyo na aakyat talaga ang standing ulit ng SMB. Aangat na naman ang Beermen dahil hindi rin biro kung magkaroon ka na Mikey Williams sa isang kuponan dahil sabi nga nila, egoy ito. Sabi nila parang import ito 2 import sa isang kuponan ng TNT dati nung RHJ and Mikey Williams pa. Kaya luging-lugi yung mga ibang teams na nakakalaban ng TNT that time. Pero ito pong TNT, once na ma-sign nila ito pong si Mikey Williams, dito na gagalaw at makikipag-negotiate ang Beermen. And yun nga, syempre, bibigyan nila ng magandang offer ito para nga mas tumagal pa siya sa Beermen. And yun mga kabrods, madidisiplina palalo. Kaya kung mga kabrods, Mikey Williams to SMB, ito na ba ang pagbabago ng Beermen? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga kabrods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, Game 2 ng Barangay Nebra San Miguel versus Northport Batanper. Ang dami na namang nagsasabi mga brods, naluto na naman ito dahil nga sa sinabi ni Mr. Homer Saison, dahil nga sa tinanong niya yung PBA coach na yun about Northport's chances of beating Barangay Nebra San Miguel ngayong semis. Ang sagot nga ng coach na yun ay depende sa utos sa taas. So dun pa lang, ang dami na nating mga reports and comments ng mga Barangay Nebra fans na bakit ito sinabi ni Mr. Homer. Pero syempre ganun talaga mga brods, sila yung mga trusted PBA source, one of the trusted PBA source like Mr. Snow Badwa, malay natin talagang totoo yung mga nangyayaring bulungan dito sa semis ng Ginebra
versus Northport Batanguer. Dahil alam naman natin, suki na ng Ginebra ito pong Northport. Pero itong Game 2, makikita nyo rin naman na halos okay naman din talaga ang place ng Ginebra and halos okay rin naman ang place ng Northport Batanguer. Pero sa first quarter, binanata na ganito ng Barangay Ginebra San Miguel. Tinatambakan talaga nila mga kabrods. 35-22 pagdapos ng first, diretso na tayo sa second, 68-39. Grabe katambak talaga mga kabrods. Hindi kaya daw nabubulungan na naman. Tapos sa third quarter, 93-67. And yun, tambak talaga hanggang ma-fourth quarter ito, 119-106. 2-0 na mga kabroad sa best of 7 ng Ginebra versus Northport Batanguer. Ang dami na naman nagsasabi na naluto na naman ang Northport dahil inuutos nga ito sa taas. Pero kung hihimay-himayin nyo yung bawat laro ng Ginebra at Northport Batanguer, para naman talaga silang nagpapatayan din mga kabrods. Yung Karim Jack nga na import nila, ng physical na rin talaga mga brods. Maski si William Navarro, todo score na rin na may 23 points that time sa second game nila. Tapos Monzon 14. Pero yung Tolentino hindi pa rin makuha yung laro, 12 points. So ang dami nagsasabi na luto na naman dahil si Tolentino 12 points lang. Pero ang maganda dito kung mga kabrods, sa Ginebra kasi alam na nila yung laruan ni Arvin Tolentino. Di ba nga dyan galing si Arvin sa Ginebra with under coach Tim Cone, di ba mga kabrods? Tapos ang ganda pa ng depensa sa kanya lagi ni Jamie Malonzo. So alam na nila paano pigilan ang isang Tolentino. O di kaya baka binulungan na naman mga kabrods. Pero kung makikita nyo, ang ganda ng depensa. Pero sa Ginebra, syempre, Japet Aguilar, 31 big points. Ang best player natin dyan mga kabrods. Malonzo 17 points, Thompson 16 points, Rosario 11 points, Abrientos 11 points, Brownlee 10 points lang. Kaya kung makikita nyo kung luto ba o hindi, si Brownlee nga 10 points lang pero nagawa pa rin manalo ng Ginebra. Kaya titignan din natin mga kabrods, malay natin, nilalaban talaga nila ito. Pero syempre, ang dami rin nagsasabi na baka nga inuutusan lang talaga ang Batanguer. Pero malay natin mga kabrods, siguro 50-50 tayo dito. Dahil sayang din naman yung mga ensayo nila, yung mga patayan nila sa trainings, mga plays nila kung lulutuin lang din nila, 'di ba mga kabrods? Pero sa mga sinasabi nating reports na kay Mr. Homer Sison, syempre, irerespeto rin naman natin yan mga kabrods. Isa sa mga may connection talaga yan sa PBA insider natin. Kaya if ever man na may utos-utos na ganyan mga kabrods, siguro nga, depende na yan sa Northport Batanguer. Kumbaga, problema na yan ng Northport. So, bakit pa sila magpapautos ng ganyan kung gugustuhin nilang manalo? Dahil sayang naman yung number 1 seed nila ngayong elimination round kung may eliminate sila ng Ginebra na number 4. Pero all in all, sa game 2, grabe. Tinambakan na talaga ng gusto ng Ginebra ito para siguro nga, para wala nang masabi yung mga ibang fans na sumasalungat lagi sa pagkapanalo nila. Pero ikaw mga abroad, sa tingin nyo ba, ito pong Barangay Ginebra versus Northport Batanguer, sadya ba talagang malakas lang ang Ginebra para sa Northport? Sumusunod lang ang Northport sa amo nila. Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isa-isayin natin yan. Salamat po sa panonood mga brods at this is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.